there! Welcome back to my channel. So for today's videos ay ipapakita natin kung ano yung magandang product na gagamitin natin ngayon. At ito ay Mary Kay. Susubukan natin kung maganda ba siya sa mukha, kung maganda ba yung effect niya sa akin. Kasi yung balat ko masyado siyang sensitive talaga as in. At kung mapapansin nyo ngayon, wala akong ayos, wala akong ginamit para makita nyo yung pinagkaiba ng mukha ko ngayon sa gagamitin natin kung talaga bang maganda siya. At worth it ba ang kanyang price? Okay. So ayan, ngayon nga ipapakita ko sa inyo itong primer. Yan yung primer nila is nabili ko siya sa kaibigan ko, nagbebenta siya. So yun, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nyo siya pwedeng makontakt. Ayan, napakaganda ng primer nila kasi for me, diba, lahat naman talaga pag bago sila mag-apply ng foundation para mas makapit siya sa mukha natin, kailangan maglalagay muna tayo ng primer. And then, meron silang foundation. Ayan, meron din silang liquid foundation. O yun, gusto ko rin ito kasi naglalast talaga siya as in ng matagal. Tapos, meron siyang dalawang klase ng liquid foundation. Ito yung kunyari pag oily ka, dapat ang gagamitin mo is yung matte liquid foundation. And yung isa naman, kapag ikaw naman is masyadong matte yung mukha mo, parang lagi siyang dry, meron din silang luminous liquid foundation. Para naman yun, medyo glowy lang tingnan yung mukha mo. Napakaganda. And then, after mo syempre maglagay nito, meron tayong tinatawag na CC cream. Ayan, CC cream. Yan, itong CC cream nila, meron silang dalawang klase, para sa medyo morena at meron din para sa medyo maputi. So, dalawang klase yan siya. Napakaganda rin sa mukha kasi kahit na nagpapaaraw ka, okay lang kasi meron siyang sun protection. So, isa rin yan sa importante kapag bumili tayo ng beauty products. Ayan, so ngayon, i-apply natin yung kanilang primer para makita natin kung maganda ba siya talaga sa mukha. Yan, ito natin. Konti lang, kahit na konti lang. Ayan, kahit na konti lang amount. Yan. Pwede na mag-appearance sa mga part na kailangan, importante yung palagyan. Ayan. Sobrang smooth niya. Ayan, sobrang smooth lang niya talaga sa mukha. Ayan. Medyo nagliliwanag daw, siguro nagdidilig ng aking effects. Oh my god. Ayan. Tapos, pagkatapos gumamit ng primer, ayan, medyo absorb lang natin ng konti. Then, sunod naman natin ang kanilang liquid foundation. Yan, nakikita nyo ba? Nagpo-focus ba siya? Yan, liquid foundation na matte. Matte naman po ito. Kasi lagi akong oily, so kailangan ko talaga ng matte. Para kahit na maghapon, okay lang siya. Pag in-apply mo siya, hindi ka ganun nagmamantika yung mukha. Yun. Pero kasi pwede rin siya na kapag ginamit mo, pwede mag-apply ka ng CC cream muna. Pwede din yun. So sa akin, ang ginagawa ko kasi, naglalagay muna ako nitong CC cream. Ayan, naglalagay muna ako nitong CC cream. Pero hindi dalawa po Hindi dalawang klaseng nilalagay ko, kundi kung ano lang yung talagang maganda sa mukha ko. Like sa akin kasi, ang kailangan ko talaga is itong, ano pangalan na ito? Very light yan. Very light yung sa akin kasi kapag gumamit ako nitong, itong light to medium, medyo nagda-dark na yung mukha ko. So sa akin, kung ano yung maganda para sa skin ko, yun yung ginagamit ko talaga. So subukan natin. Yung pinagkaiba, ayan. Ito kasi, ito yung pinagkaiba ng mukha ko pag wala. Yan, tingnan natin. Yun. Yan, importante yung mga parts, yung mga dark area. So ako kasi, meron akong pimple dito dati na malaki. Nangitim siya talaga. Kaya kailangan ko siya ma-cover. Yan. Kakalat ko muna siya para makita natin yung pinagkaiba. Mapapansin niyo po, wala akong ginamit na beauty blender. Oo, wala. Kasi wala dito yung ibang gamit ko sa bahay. Wala dito sa bahay? Wala talaga. Hindi wala dito kasi nandun sa pamangkin ko yung gamit kong iba. So ayun, medyo napakapal yung paglagay ko. Hindi, para makita nyo rin yung effect niya. Napawisan ako. Ayan, kung gaano siya kakinis. Sobrang kinis talaga nito. As in, sobrang kinis nito sa mukha. O ayan, diba? Ayan, kita diba yung difference? Sobrang kinis niya. Kaysa dito sa isa, diba? Pag wala. Ito na talaga tsaka nag-glow. Kasi kapag lumalabas ka, hindi ka talaga yung sobrang yung parang sobrang kapal kapag tinignan yung mukha mo. Parang nagmumukha lang siya natural. As in, wala ito sa chemical ha. Talagang totoo lang yung feedback. And nasubukan ko siya na itulog. Kasi ako, yung balat ko, alam mo yung tipo kapag napatagal ng apply ko, tapos kunyari, lumakad ako, pumunta ako sa isang lugar, ganyan, tapos napatagal yung makeup ko sa mukha ko. As in, nangangati talaga ako, promise nangangati ako. So eto, nasubukan ko siya na itinulog ko siya. Then kinabukasan, hindi ako nakapagkilamos, pero yung mukha ko hindi man lang ako talaga nakaramdam ng pangangati. As in, sobra. So ang ganda. Ngayon, applyan natin ulit siya sa kabila para magpantay siya. Lagyan ko lang yung kabila. So ayun, nalagyan ko na siya pareho. So ang ganda niya sa mukha ko. Pero ako pag naglalagay kasi ako daily nito, hindi ko siya kinakapalan talaga. So para pag lumabas ako kahit na naglagay ako ng press powder o maglagay man ako ng powder sa mukha ko, hindi ako yung parang magmumukha kong zombie na hindi na siya papantay dito sa aking braso, ganun. So kailangan medyo natural lang yung dating sa akin. Ganun ako pag naglalagay. And then, nga pala, yun, maglalagay tayo ng liquid foundation. Pero ako actually hindi ako mahilig sa foundation talaga. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano din siya kaganda sa mukha. So, pwede natin siyang gamitin, pwedeng daily, pwede din naman occasionally. So ako, ginagawa ko lang siya, ginagamit ko lang siya occasionally. So yun, pakita ko lang kung paano siya gamitin. Ayan, syempre importante itong under eye. Bigyan natin itong under eye natin. Yan. And then, ito, kasi itong mga dark area, talagang importante nakatapan yan. Ito may marking ako dito, meron akong mga pimple dyan dati na wala lang siya. Dahil meron akong ginamit
Yun, sa susunod ituturo ko sa inyo kung ano yung skin routine ko. Ayan. So, bigyan lang natin mga parts. Hindi ako mahilig gumamit ng ng beauty blender. Mahilig ako gumamit, ito lang, kamay. Para sa akin kasi para mas mabilis siya, pag in-apply mo siya sa mukha mo, mas mabilis siya pag nilalagay mo. Para sa akin yun ha. Pero maganda din yung paggamit ng beauty blender kasi mas smooth yung dating niya talaga sa mukha. Pero ako, para sa akin, okay yung, ito, liquid foundation. May kasama ako dito. May bisita ako sa bahay. May kasama akong buntis. Magandang buntis. So yun, ganda. Ang ganda niya. Promise, ang ganda niya talaga sa mukha. Subukan nyo, sobrang ganda niya sa mukha. Ang kinis! Oh, kita niyo ba? Kinis ko na. Diba? Pansinin mo. Diba yung effect eh? Ang ganda talaga. As in, hindi ko ito binibenta ha. Hindi talaga. Hindi ko pinapromote yung product nila. Pero talagang maganda talaga siya. Promise. Baka yung kinis sa mukha ko. Aray ko, meron ako. Ang kinis. Oh. Diba? Kayo na mismo humusga. Makinis talaga siya. Napakaganda niya sa mukha. Sobrang fresh lang. Sobrang fresh ng dating. Ay, paano pa kaya ako maglalagay pa ako ng press powder nila? Ito talagang mas makinis pa yung dating niya. So, ayan. Yung press powder nila, meron silang press powder namin. Naloka ako sa mama ko. Biglang sumigaw. Oh my gosh, mama ha. Bigla ko sinabihan. Dapat daw, meron kayo namin. Meron kayo namin. Hindi ko naman ito pag-aarit eh. Gaman siya talaga. Oh. Okay, ngayon susunod po natin yung kanilang press powder. Press powder nila, meron silang dalawang klase. Ito yung isa para sa maputi at yung isa naman is medyo para sa morena. Yan, maganda rin po ito. Pag kunyari, nakalagay ka na lahat-lahat na i-apply mo na sa mukha mo, mas doble talaga yung kinis nito sa mukha. Asin. Medyo may kamahalan siya, pero matagal din siya bago siya maubos. So, lalagay ko muna ito sa mukha ko para medyo mabilis lang. Okay, tingnan natin yung effect mamaya. So, yun, natapos ko na siyang i-apply sa mukha ko. At ayan yung effect. Ang ganda. Ang ganda niya lang talaga sa mukha. Promise. Para sa akin ha, sobrang ang ganda nito. Worth it yung price na binili ko. Talagang kaysa sa mga sa medyo cheaper. Pero ito, kahit na mahal siya, sa tingin ko talaga pasado na rin siya para sa akin. Oo. Tingnan natin, meron din siyang kailangan natin kasi ng pangkilay. Syempre, hindi naman mabubuo yung makeup mo kung wala kang pangkilay, di ba? So yan. Ito, ganito yung kanilang pangkilay. Ayan, ganito siya kahaba. Buksan natin siya kung ano yung laman niya. Ayan, ganito. Ganyan yung laman niya. At ang ganda nito, best, kasi pag nilagay mo siya ngayon, kahit na kinabukasan, hindi pa rin siya matatanggal as in. Waterproof na siya, long lasting pa siya. So maganda rin ito. Subukan nyo rin ito siya kung magugustuhan nyo. Kasi ako, para sa akin, nagustuhan ko talaga siya. So ilalagay ko rin siya muna sa aking kilay para mabilis lang. Ayan, subukan ko. So ayun, naglagay na ako ng kilay ko. Ayan. So titingnan nyo siya. Yung pagkakagawa ko sa kilay ko kasi, ayoko kasi ng medyo makapal. So para sa akin, gusto ko yung medyo, parang natural lang siya yung dating sa akin. So papansin mo, ayan, sobrang kinis lang talaga siya. Sa ating silang ibang, ayan, wait. So ayun, bago ko maglalagay ng ating mascara, ayan, yung mascara nila is ganito din siya. Malaki na siya, and then yung nagustuhan ko dito, kahit na mga dalawang apply mo lang, sa pilik mata mo is talagang humahaba na siya agad, and then makapal na siya. At saka hindi siya, yung parang merong cloud effect sa iyong pilik mata, kundi parang natural lang talaga siya, so sobrang gaan lang niya dati. So ngayon, bago ako maglalagay, mag-order muna ako. Ayan, mag-order muna ako. Wait lang ha, titignan natin mamaya yung effect niya kapag katapos ko maglagay nitong mascara nila. So ayun, kakatapos ko lang mag-curler, then ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ina-apply. Ayan, para makita niyo kung talagang maganda ba siya. Ayan, sige, wait lang. Nagsasalamin lang po ako kasi wala akong tumating sarili ko sa aming isang malaking salamin, medyo malabo na siya. So ayun, kahit naman sa ibang parts namin, medyo mahaba lang na ayun. Medyo may dikit na maayos. Ayan. Sobrang parang wala lang ako nilalagay. Oo. Kasi parang wala lang ako nilalagay. Sobrang gaan lang niya sa mata. Tsaka ang tagal na to, kapag nilagay mo siya sa mata mo, sa pilik mata mo, ang tagal niya bago siya bumaba. Tested ko na siya actually. Tested ko na siya kasi sinubukan ko na siya ng mga 2 beses. Hindi ako mahilig maglagay ng mascara na pag nagmamadali ako. So ayun, ginagamit ko lang siya pag hindi ako nagmamadali. Yan, bago ko siya nilalagay, ginagamit. Uy. As in, parang wala lang talagang wala ka nilalagay sa pilik mata mo. Ayan, tapos tipid na rin siya. Tipid na rin talaga siya mga sis. Kasi kapag kunyari kumuha ka na ng isang ganito, hindi mo na kailangan magdagdag pa ulit para kumapal na yung iyong pilik mata. So sa akin hindi lang masyado talaga ma-appreciate kasi medyo may pagka-chimika.
May pagka-chinita ka, kunwari, pero malaki naman yung mata. Ayan. So, ayan, nilalapit mo na lang siya. Pagka. Yan, ganyan siya. Pero pag nilagay mo siya talaga, as in, ako talaga hindi talaga to, walang keme, as in, para sa akin ha, napakaganda lang niya gamitin. Kasi, marami na nakakasubukan na ibang products, na kapag nilagay ko siya, yung as in, ang kapal-kapal ng dating para sa akin. So, ito para sa akin, ano na siya, nakaka-light lang niya. So, kahit na, yun nga, kahit na nga minsan pag naliligo ka, hindi pa rin bumabagsak yung mga, yung itim-itim niya, hindi siya ganun. So, para sa akin, isa din to, thumbs up dito para sa akin, pasado siya. So, susunod ko lang din sa ibang product na susubukan ko din, para may pakita ko, may review ko din sila para sa inyo. So, para sa akin, itong Mary Kay na mascara, isa din siya sa maganda. So, ako kasi, pumipili lang ako ng mga product, kagaya na to, pinipili ko lang kung ano lang yung maganda para sa akin. Pero pag hindi ko naman siya nagustuhan, wala, hindi ko rin siya talaga gagamitin kasi sobrang sensitive ng aking balat. So, yun. Yung lipstick na susubukan ko, wala kasi ako dito para sa blush on, pero yung lipstick na lang yung susubukan natin para may pakita ko kung maganda din pa yung quality niya. Ay hindi, meron po pala itong blush on dito, oh my gosh. Kaso medyo luma na nga lang itong nandito sa akin. So, susubukan ko pala ito kasi hindi ko siya palagi nagagamit. So, titingnan ko kung maganda rin yung effect niya, yung palalabasan niya sa akin. So, yun, ipakita ko sa inyo. So, ayun, medyo kapag naparami yung lagay mo, itong blush on nila, mapapakapal talaga yung lagay. Yun, so kailangan, kasi itong kulay na to, yung napili ko, medyo may pagkatisa yung dating, gano'n. Okay lang siya kapag gusto mo talaga magdating makapal. Ayan. So, ganyan. So, para sa akin yung ganito, okay na yan. Hindi ko na yan dadagdagan pa. So, ganyan. So, ito na, nagsin natin ang kanilang lipstick. Ayan, ano makita. Okay naman, diba? Nakikita naman yung blush on ko. Kasi ako hindi ako talaga mahilig sa sobrang kapal ng blush on. Itong lipstick. Ayan. Wala ko ng salamin. Para makita ko ang aking sarili. Ayan. Kumalat siya. So, ayun, sa mga babae, mahilig sila sa mabusising gusto talagang may shape. Yan, i-shape ko na siya. Yan. Ayan. Oh my gosh. Ang bongga. Actually, yung kulay niya ganito eh. Ito, tingin yung kulay niya. Pero sa labi ko, ito na siya. Look. Oh, ganda niya. So, pwede ito. Pwede ito pag talagang nakawurahan best. Okay, nakawurahan best. Oh, di ba? Ang ganda. Oh my gosh. Isa na rin ito sa magiging favorite ko dito. Gusto ko na yung lipstick niya. Pero ano to, matte. So, sa mga hindi mahilig sa matte, pwede kayo maglagay ng moisturizer, tingin. O, lip balm, pwede kayo maglagay ng ganun. So, sa akin, mahilig ako sa matte. Hindi ako mahilig sa science. Mahilig ako sa matte. Ayan. Look. Ang smooth niya lang. Diba? Ang ganda niya, best. Sa tingin ko, isa na rin ito sa para sa akin. Kasi hindi pa ako nakasubok talagang gumamit na ito. As in, ngayon ko lang siya sinubukan. Pero maganda siya. Hindi siya dumidikit. Tsaka sobrang ang lambot niya lang sa labi. Sobrang lambot niya sa labi. Tsaka hindi siya nagka-crack. Hindi kagaya ng iba pag in-apply mo. Hindi ka kaganda diba? Hindi ka-crack yung lips. Ito smooth lang. Look. Diba? Sobrang ganda. So, para sa akin ngayon, tapos ko na siyang gamitin lahat. So, ito yung mga napili ko sa Mary Kay na para sa akin ha. Para sa akin lang talaga. Ewan ko lang din po sa inyo pag sinubukan nyo siya kung ano yung magiging effect nun sa inyo. Pero para sa akin kasi, itong mga product na ito is talagang, kumbaga, pricey, pero worth it siya pag ginamit mo. Meron din silang iba na ginagamit kagaya na ito. Meron silang pang, ayan. Ha? Meron silang pang brush, pwede kang So, ayun, pag gusto mo mag-facial, yan, maganda yan gamitin. Yung iba, pag gusto mag-rocket, ayan, pwede kayong gumamit na itong skin vibrate nila. Ayan, mura lang yan sa kanila. So, magagamit mo na siya for 6 years. Ha?